Kamusta mga Kapinoms TV? Hindi lahat ng pinakamagandang mall sa Pilipinas ay matatagpuan sa tabi ng pangunahing kalsada o may malalaking billboard na agad mapapansin ng mga tao. Sa katunayan, may mga shopping complex na kahit ilang beses ka nang dumaan sa lugar, hindi mo pa rin mapapansing may kumpleto palang mall sa loob. Ang ilan ay nakatago sa ilalim ng mga hotel, nasa loob ng residential complexes, o natatakpan ng mas malalaki at mas sikat na shopping centers. Dahil dito, naging paborito sila ng mga taong gustong umiwas sa matinding siksikan at mahabang pila. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang 10 pinakatagong mall sa Pilipinas. Handa ka na ba? Simulan na natin! Number 10, San Antonio Plaza Annex, Makati City. Kung hindi ka residente ng Forbes Park o Dasmariñas Village, malaki ang posibilidad na hindi mo pa naririnig ang San Antonio Plaza Annex. Nakatago ito sa loob ng isa sa mga pinaka-eksklusibong residential villages sa Pilipinas, kaya naman bihira itong malaman ng mga ordinaryong tao. Kahit open ito sa publiko, mas kilala ito ng mga residente at expats kaysa sa karaniwang mall goers. Ang shopping plaza ay bahagi ng San Antonio Plaza Complex na pagmamay-ari ng mga pribadong investors at matagal na nagsisilbi sa Forbes Park community mula pa noong dekada 1970. Hindi ito itinayo bilang malaking shopping mall, kundi bilang isang neighborhood commercial center para sa mga nakatira sa paligid. Sa halip na malalaking department store, makikita rito ang mga specialty grocery, artisan bakery, cafes, restaurants, pharmacy, salons, at iba't ibang serbisyo na tumutugon sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga residente. Dahil limitado lamang ang populasyon sa paligid, tinatayang nasa 1,000 hanggang 2,000 bisita kada araw ang foot traffic nito. Malayong malayo sa daan-daang libong bumibisita sa mga pangunahing mall. Ang madalas na sinasabi ng mga bumibisita rito, parang nasa ibang bansa ang ambience, sobrang tahimik at walang pila. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming naghahanap ng tahimik na cafe ang bumabalik dito. Number 9, Commerce Center Alabang, Muntinlupa. Sa tuwing pinag-uusapan ang shopping sa Alabang, kadalasang Festival Mall at Alabang Town Center agad ang naiisip ng karamihan. Ngunit ilang minuto lamang ang layo ng Commerce Center Alabang, isang boutique commercial complex na hindi alam ng marami dahil nakatago ito sa tahimik na bahagi ng Philinvest City. Ang Commerce Center ay pag-aari ng Commerce Center Corporation, bahagi ng Philinvest Development sa Alabang. Binuksan ito noong 2011 bilang mixed-use commercial center na nakatuon sa dining, wellness, entertainment, at lifestyle establishments. Hindi ito dinisenyo para makipagsabayan sa mga higanting mall, kundi para magbigay ng mas komportabling karanasan sa mga empleyado, residente, at bisita ng business district. Kabilang sa mga pangunahing dinarayo dito ay ang specialty restaurants, cafes, fitness centers, wellness clinics, at dating cinema complex. Karaniwan itong may 3,000 hanggang 5,000 bisita bawat araw, mas mataas kapag may events, ngunit nananatiling mas tahimik kumpara sa mga katabing mall. Ang madalas na komento ng mga tao ay hindi mo aakalain na may ganito kagandang lugar sa likod ng mga office buildings. Number 8, Assembly Grounds at The Rise. Sa gitna ng North Makati ay may isang lifestyle destination na hindi mo agad mapapansin kahit ilang beses ka nang dumaan sa Yakal o Malugay Street. Ito ang Assembly Grounds at The Rise, isang modernong retail strip na nakapaloob mismo sa residential development ng Siang Properties. Ang proyekto ay bahagi ng The Rise Makati na binuo ng Siang Properties Incorporated at unang binuksan sa publiko habang unti-unting natatapos ang residential complex noong huling bahagi ng dekada 2010. Hindi ito tradisyonal na enclosed mall. Sa halip, isa itong open-air lifestyle destination na nakalaan para sa mga residente, empleyado, at mga gustong umiwas sa matataong commercial centers. Dinarayo ito dahil sa mga kilalang cafes,
artisanal restaurants, convenience stores, salons, fitness studios, at pet-friendly open spaces. Tinatayang nasa 2,000 hanggang 4,000 katao bawat araw ang bumibisita dito, depende sa araw ng linggo. Narito ang madalas sabihin ng mga customer, hidden gem talaga dito. Relax lang ang atmosphere kahit nasa gitna ka ng Makati. Ito rin ang dahilan kung bakit paborito ito ng mga freelancers at remote workers. Number 7. Century City Mall, Makati City. Maraming bumibisita sa poblasyon para sa nightlife, ngunit hindi alam na ilang hakbang lamang mula rito ay matatagpuan ang Century City Mall. Dahil hindi ito nakaharap sa EDSA o Ayala Avenue, marami ang nakakalampas dito kahit isa itong modernong shopping mall na may kumpletong retail at entertainment facilities. Ang mall ay pag-aari ng Century Properties Group at binuksan noong 2014 bilang sentro ng Century City Mixed-Use Development. Layunin nitong pagsilbihan ang mga residente ng mga luxury condominium towers, pati na rin ang mga bumibisita sa poblasyon. Kumpleto ito sa sinehan, supermarket, restaurants, fashion boutiques, fitness centers, at iba't ibang serbisyo. Tinatayang umaabot sa 10,000 hanggang 20,000 mallgoers bawat araw ang foot traffic nito. Mas mababa kaysa sa mga pangunahing mall sa Makati, ngunit sapat upang manatiling buhay ang komersyo nito. Ang madalas na marinig mula sa mga bisita, ang ganda ng mall pero hindi siksikan. Marami rin ang nagsasabing mas komportable silang mamasyal dito dahil sa madaling makahanap ng parking at hindi gaanong mahaba ang pila. Number 6. S. Maison, Pasay City. Katabi lamang ito ng pinakamalaking shopping destination sa bansa, ngunit nakakagulat na marami pa ring hindi alam na may hiwalay palang luxury mall sa ilalim ng Conrad, Manila. Ito ang S. Maison, isa sa mga pinaka-elegante ngunit pinakatagong shopping destination sa Metro Manila. Ang S. Maison ay pag-aari ng SM Prime Holdings at binuksan noong 2017 kasabay ng pagpapalawak ng Conrad Manila Complex. Matatagpuan ito sa lower floors ng hotel at konektado sa Mall of Asia Complex sa pamamagitan ng elevated walkways. Dahil hiwalay ang pangunahing entrance nito sa main walkways ng SM Mall of Asia, maraming bisita ng MOA ang hindi man lang napapadpad dito. Kilala ang S. Maison sa mga luxury boutiques, premium restaurants, cafes, specialty shops, at sa National Museum of Natural History Gallery by the Bay na minsang naging tampok na cultural attraction. Tinatayang nasa 8,000 hanggang 15,000 bisita bawat araw ang foot traffic nito. Mas mababa kumpara sa daang-daang libong bumibisita sa SM Mall of Asia. Ang pinakakaraniwang komento ng mga customer ay parang exclusive ang pakiramdam dito, malinis, tahimik at hindi nakakapagod maglakad. Number 5. Cartimar Shopping Center, Pasay City. Sa unang tingin, aakalain mong isa lamang itong ordinaryong lumang gusali sa gitna ng Pasay. Ngunit sa likod na makikitid nitong pasukan ay matatagpuan ang Cartimar Shopping Center, isa sa pinakamatagal at pinakanatatanging shopping complexes sa Metro Manila. Dahil wala itong modernong fasad at natatago sa mga panloob na kalsada ng Leverisa, maraming tao ang unang beses pa lamang itong natutuklasan kahit dekada na itong bukas. Itinatag ang Cartimar noong 1957 at pinamamahalaan ng Cartimar Shopping Center Management sa ilalim ng mga pribadong may-ari ng commercial complex. Bago pa sumikat ang mga modernong mall, isa na itong kilalang shopping destination. Hanggang ngayon, dito pa rin dinarayon ng mga pet lovers ang napakaraming pet shops at veterinary clinics. Bukod dito, sikat din ito sa mga bicycle shops, Japanese at Korean grocery stores, aquarium supplies, hardware at iba't ibang specialty stores na bihira makita sa mga malalaking mall. Bagamat hindi inilalabas ang opisyal na foot traffic nito, tinatayang nasa mahigit 8,000 hanggang 15,000 bisita kada araw ang pumupunta rito at mas nadaragdagan pa sa araw ng linggo. Ang paulit-ulit na sinasabi ng mga customer ay kapag may hinahanap kang pet o bike accessories na wala sa ibang mall, siguradong meron sa Cartimar.
Lahat meron dito. Marami rin ang nagsasabing isa ito sa mga shopping complex na may pinakamaraming specialty stores sa Metro Manila. Number 4, St. Francis Square Mall, Mandaluyong City. Isipin mong may mall na literal na nakatago sa likod ng dalawang pinakamalalaking shopping destination sa Ortigas. Ito ang St. Francis Square Mall na kadalasang natatakpan ng higanteng SM Mega Mall at The Podium. Dahil dito, maraming commuters ang hindi namamalayang may isa pang shopping center sa mismong likuran ng mga ito. Ang mall ay bahagi ng St. Francis Square Group of Companies at binuksan noong 1999. Sa halip na luxury brands, nakilala ito bilang tahanan ng libu-libong maliliit na negosyo. Dito makikita ang mga gadget stores, computer shops, cellphone repair centers, school at office supplies, tailoring services, fashion boutiques, at iba't ibang Tiangge-style retailers. Isa rin ito sa mga paboritong puntahan ng mga naghahanap ng murang electronics at bargain items. Tinatayang nasa 20,000 hanggang 35,000 mallgoers bawat araw ang foot traffic nito, lalo na kapag weekends at holiday shopping season. Ang madalas na komento ng mga mamimili, mas mura rito kaysa sa katabing mall. Dahil dito, nananatili itong isa sa mga paboritong bargain shopping destination sa Ortigas sa loob ng mahigit 2 dekada. Number 3, Ayala Tower 1 and Exchange Plaza Concourse, Makati City. Sa ilalim mismo ng abalang Makati Central Business District ay may isang shopping at dining arcade na maraming Pilipino ang hindi pa nakikita. Ito ang Ayala Tower 1 and Exchange Plaza Concourse, isang underground retail concourse na konektado sa mga office towers sa paligid ng Ayala Triangle. Dahil nasa ilalim ito ng lupa at pangunahing ginagamit ng mga empleyado sa financial district, bihira ito mapuntahan ng mga ordinaryong mallgoers. Ang concourse ay bahagi ng Ayala Land Incorporated kasabay ng pagbuo ng Ayala Tower 1 at Exchange Plaza noong dekada 1990. Hindi ito tradisyonal na mall, kundi isang underground commercial arcade na may mga restaurant, cafes, convenience stores, pharmacies, banks, salons, at iba't ibang serbisyo para sa libu-libong empleyadong nagtatrabaho sa Makati Central Business District. Nakalink din ito sa ilang katabing gusali kaya hindi na kailangan lumabas sa init o ulan. Sa weekdays, tinatayang nasa 15,000 hanggang 25,000 katao ang dumaraan o bumibisita rito, ngunit malaking bahagi nito ay mga office workers. Kapag weekend naman ay halos tahimik ang buong lugar. Ang karaniwang sinasabi ng mga unang beses na nakakapunta rito, may mall pala sa ilalim ng Makati. Dahil sa kakaibang lokasyon nito, marami ang tumatawag dito bilang isa sa pinakamagandang hidden commercial spaces sa bansa. Number 2, Sun Mall, Sun Residences Commercial Center, Quezon City. Mula sa labas, mukha lamang itong dalawang matataas na condominium tower sa Welcome Rotonda. Ngunit sa podium level ng gusali ay nakatago ang Sun Mall, isang commercial center na hindi agad mapapansin ng mga taong dumadaan sa Espanya Boulevard. Ang Sun Mall ay bahagi ng Sun Residences, isang residential development ng SM Development Corporation o SMDC na binuksan noong unang bahagi ng 2010s. Idinisenyo ito upang pagsilbihan ang libu-libong residente ng kondominium, ngunit bukas din ito sa publiko. Nasa loob nito ang isang malaking supermarket, restaurants, fast food chains, cafes, pharmacies, clinics, salons, banks, at iba't ibang retail stores na sapat para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Tinatayang umaabot sa 10,000 hanggang 18,000 bisita bawat araw ang foot traffic nito. Karamihan ay mga residente, estudyante, at empleyadong nagtatrabaho sa paligid ng Welcome Rotonda. Ang madalas na komento ng mga unang beses na pumasok dito ay hindi mo iisiping may kumpletong mall pala sa loob ng kondo. Dahil dito, itinuturing ito ng marami bilang isa sa pinakamahusay na hidden commercial center sa Quezon City. Number 1, Makati Central Square. Kung may mall na maituturing na tunay na hidden world sa Metro Manila, marahil ay ito na ang Makati Central Square na dating kilala bilang Makati Cinema Square. Sa labas,
Mukha lamang itong isang lumang commercial building na nalipasan na ng panahon. Ngunit kapag nakapasok ka na sa loob, para ka nakapunta sa ibang mundo na puno ng kakaibang tindahan at establishmento. Ang gusali ay itinayo noong 1970s bilang Makati Cinema Square at kalaunan ay nire-develop at pinalitan ng pangalang Makati Central Square. Ito ay pribadong pag-aari at pinamamahalaan ng Makati Central Square Administration. Sa loob nito, matatagpuan ang mga authentic Japanese restaurants at izakaya, ramen shops, indoor archery range, bowling alley, music stores, vinyl record shops, photography stores, tailoring services, thrift shops, hobby stores, at iba't ibang specialty retailers na bihira matagpuan sa ibang mall. Dahil sa dami ng pasikot-sikot na corridors at basement areas, maraming unang beses na bumibisita ang naliligaw habang naglilibot. Tinatayang nasa 15,000 hanggang 25,000 bisita bawat araw ang foot traffic nito, mas mataas kapag weekends dahil sa mga Japanese food enthusiasts, hobby collectors at bargain hunters. Ang pinakakaraniwang komento ng mga bumibisita ay parang maze ang loob pero ang daming hidden gems. Marami rin ang nagsasabing ito ang isa sa iilang mall sa Pilipinas na may sariling kakaibang kultura at komunidad, dahilan kung bakit hanggang ngayon ay patuloy pa rin itong dinarayo kahit napapalibutan na ito ng mga mas bago at mas modernong shopping malls. Sa lahat ng mall sa listahang ito, walang duda na ang Makati Central Square ang isa sa pinakatago ngunit pinakamaraming kayamanang naghihintay na matuklasan. At iyon nga mga Kapinoms TV, ang 10 pinakatagong mall sa Pilipinas. Ipinapakita lamang ng mga mall na ito na hindi kailangan maging pinakamalaki o pinakasikat upang maging espesyal. Ang ilan sa kanila ay nakatago man sa paningin ng karamihan, ngunit nag-aalok naman ng kakaibang experience, mas tahimik na pamimili, at mga establishmentong hindi basta-basta makikita sa mga karaniwang shopping mall. Kayo naman ang tatanungin ko mga Kapinoms, sa mga nabanggit sa listahan, may napuntahan na ba kayo dito? Kung may alam pa kayong nakatagong mall pero hindi nabanggit sa listahan, i-comment nyo sa comment section para mapag-usapan natin yan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share ang video at mag-subscribe sa ating channel para updated ka sa mga paparating pa nating videos. Mga Kapinoms TV, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito ang Pinoms TV.